This is me again, ang inyong Ate Mai, and welcome back dito sa aking channel. Alam ko karamihan sa atin ay talaga namang umaangal na sa sobrang hirap ng buhay. Karamihan sa atin, sobra naman tayong masipag, sobra tayong nagtatrabaho sa araw-araw upang magkaroon tayo ng kita para sa mga pangangailangan natin. Pero parang baliwala pa rin yung lahat ng inyong mga ginagawa na yan. Kung ano man yung mga pumapasok na pera sa atin, ay daglian din itong lumalabas. So, alam ko rin na ang karamihan sa atin ay malimit maggawa ng pampaswerte na kung saan sa dami na ng pampaswerte na kanilang ginagawa ay talaga namang hindi ito o may epekto sa inyo. Alam niyo po ba ang lahat ng aking mga nabanggit ay may kinalaman dito sa isang ritual o pamamaraan na pwedeng-pwede niyo pong gawin diyan sa loob ng inyong bahay. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinis na kung saan itataboy natin ang lahat ng mga negativity na nananahanan diyan sa loob ng inyong bahay at papapasok natin ang swerte na pumasok sa loob ng inyong bahay. Ngunit bago po ako magpatuloy, kung kayo po ay bago dito sa aking channel, first time yung napanood itong aking video na to, please don't forget to click the subscribe button, ganun din ang bell button upang updated po kayo palagi sa lahat ng mga bagong upload ko. So ano po yung ating mga kakailanganin dito sa ating tinatawag na pagki-cleansing upang maitaboy natin ang mga negative energy diyan sa loob ng inyong bahay o yung tinatawag nating kamalasan, dahilan na kung kaya kahit ano pa ang ating pagsusumikap sa ating buhay. Meron naman tayong negosyo, meron tayong trabaho, lahat na nasa atin na, pero bakit ganoon? Parang hindi pa rin umaasenso ang ating buhay. Maaaring dahil yan ay diyan sa inyong mga kapaligiran. Merong mga nananahanan na mga negative energy na nagiging dahilan at humahadlang. Kaya naman hindi makapasok ang swerte sa loob ng inyong bahay. Ang kakailanganin po natin dito sa pag-cleansing na ito ay ang ating cinnamon bark. So kung meron po kayong cinnamon bark or cinnamon stick, huwag lang po yung powder kasi hindi po magandang gamitin iyan dito sa ating pag-cleansing na yan. Alam naman natin na cinnamon stick or cinnamon bark, amoy pa lang yan, ako, napakabango na. At ito ay isang mabisang pang-akit po ng swerte. Ginagamit natin ito sa iba't ibang mga ritual. Ito yung talagang masasabi kong napakabisang mag-attract ng luck. At ang susunod naman po ay ang ating dahon ng laurel. Maghahanda din po kayo ng dahon ng laurel. This time, pwede po kayong gumamit ng mga sirang dahon ng laurel o kaya naman yung mga durog na dahon ng laurel. At ang isa rin po na ating kakailanganin, pwede po kayong maghanda ng basil na dahon. Ayan. Alam ko ang iba sa inyo dyan, may mga tanim po diyan sa inyong paligid na basil. Alam niyo po ba na ang basil ay ginagamit din po natin bilang pang-attract ng luck? So kung kayo ay may mga tanim dyan diyan sa inyong paligid, naku, napakaswerte nyo po kasi iyan po ay nag-a-attract po ng luck kapag kayo ay may tanim dyan sa harap ng inyong bahay. At the same time, yung mga dahon po niyan ay pwede po natin gamitin pang-attract ng luck at pang-cleanse upang magkaroon tayo ng protection. Yan po ay ilan lamang sa mga sangkap na ating gagamitin. Ngunit kailangan nyo pong maghanda ng isang palanggana at ang palanggana ay lalagyan po natin ng tubig. Maghahanda din po kayo ng walis. It's either yung walis na tingting or walis na brush or kaya naman ay pwede din po ang basahan. Depende po sa pamamaraan na inyong gagawin. Basta ituturo ko po sa inyo kung paano po natin ito gagawin. Kayo na po ang bahala kung paano nyo po ito gagampanan. Alam niyo po ba na ito ay magandang gawin sa araw ng Martes at Biyernes at kung sasapit po ang first Sunday or first Friday ng buwan, full moon at new moon, ay napakainam din po nitong gawin. Unang-una, maghahanda po kayo ng palanggana, lalagyan nyo po iyan ng tubig, at ibababad po natin, ilalagay nyo po itong mga sangkap na aking nabanggit, ang ating cinnamon stick at saka ang ating bay leaf or ang ating dahon ng laurel at ang basil leaf. Ayan, lahat po yan ay pagsasama-samahin nyo at ilalagay nyo po diyan sa loob ng palanggana na may tubig. Kung itatanong nyo naman po ang amount or dami ng mga sangkap na inyong ilalagay diyan sa inyong palanggana, depende po sa dami na gusto nyong ilagay. Siyempre, mas marami na sangkap, mas maganda po kasi mabababad po ito at yung tubig na pagbababadan po nyo dito ay magagamit nyo po talaga sa inyong pag-cleanse. Inyo pong ibababad yan, magdamag.
So, pwede nyo po itong gawin sa hapon and then kinabukasan ay magagamit nyo na po ang tubig nito sa cleansing. Ang unang-una nyo pong gagawin kapag nababad nyo na po ito kinabukasan, umaga pa lang umpisahan na po natin ang paglilinis ng ating bahay. So kung kayo po ay naglilinis at gumagamit po kayo ng walis singting o kaya naman ay basahan, pwede po iyan sa paanong pamamaraan po. Ilulublob nyo po yung inyong walis tingting doon sa inyong pinagbabaran na mga sangkap. Ilublob nyo po iyan and then yung walis tingting na iyan na inyong inilublob, iyan po ang gagamitin nyo pang walis diyan sa loob ng inyong bahay. So alam ko, sasabihin nyo basa po ito. Yes. Siyempre, basa po ito kasi binabad po natin yan, inilagay po natin yan sa tubig. Ngunit alam nyo po ba, iyan tubig na inyong ginamit na yan ay isa sa mga mabisang pang-cleanse po at saka pang-attract po ng lock para pumasok diyan sa loob ng ating bahay. Ang pamamaraan po ng pagwawalis, kailangan po ay paloob. Huwag po tayong magwawalis palabas kapag tayo po ay magki-cleanse gamit po ang mga sangkap na iyan. Mainam na kayo po ay gumamit ng dustpan at inyo pong kuhanin lahat ng mga alikabok or mga dumi na inyong mawawali sa loob ng inyong bahay. At kung sakasakali naman na ang gagamitin nyo po ay basahan o kaya ay ang ating floor mat, pwede din po iyon. Ganun din po sa pamamaraan po ng walis, inyo pong ilalagay sa tubig upang ito ay mabasa. At yung basahan na yan at floor mat na inyong gagamitin ay pwede nyo na pong ipahid diyan sa inyong floor. At ang basahan po ay pwede din naman na ipahid nyo sa inyong mga kasangkapan dyan na pwede pong ninyong basain. Yung mga nababasa po ninyong kasangkapan na pwede nyo pong linisin. So, iyan po ay isang pamamaraan na talaga namang napakabisang mag-a-attract po ng lock at the same time ay magbibigay protection po sa inyo. Yung mga sangkap na inyong ginamit, kapag natapos na po ang inyong pag-cleanse na iyan, iyan po ay huwag nyong itatapon. Kasi alam nyo po ba, pwede nyo po iyang paarawan, hayaan nyo pong mag-dry, and then ang gagawin nyo po is, pwede nyo pa po iyang magamit hanggang sa mga susunod nyo na pag-cleanse. Kung nais nyo muling mag-cleanse, wala pong problema, every week or once in a week, pwede po kayong mag-cleanse. Basta't napipil nyo na gusto nyo pong gawin iyan, ay gawin nyo po. At ang isa din po na pinakamaganda, kung ibababad nyo po yung mga sangkap na iyan sa isang palangganan na may tubig sa loob ng 9 na araw bago nyo po ito gamitin. Ako, napakaganda din po niyan. Kasi alam nyo po ba, the more na ito ay mabababad sa tubig, lalo pong didikit ang amoy ng mga sangkap na inyong ginamit. So, iyan naman po ay kung gusto nyo, pwede naman po kayong magbabad ng 9 na araw at after 9 days, pwede nyo pong gamitin muli. Yan po ay isang pamamaraan na pwede nyo pong gawin diyan sa loob ng inyong bahay. Makakatulong po iyan, lalo na kung ang inyong bahay ay may bad feng shui or yung tinatawag nating maling tapatan. Isa din po iyan sa masasabi nating proteksyon at pangontra at the same time ay mag-a-attract ng luck na pumasok sa inyong bahay. So I hope naman po ay makatulong itong aking simpleng kaalaman na ibinahagi sa inyo ngayong araw na ito. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, please don't forget to give me a like. And I hope magkita-kita po tayong muli hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye-bye po!